Magandang araw mga ka-stroke. Good day. Ayan, so for today's video, pag-uusapan natin ang tungkol sa ating paglakad. Ayan, ang forma ng ating paglakad. So, ganyan pa rin ba lakad mo? Ayan, ganyan. Pag nakasanayan mo na ganyan ang lakad mo, ganyan na palagi ang magiging lakad mo. Kailangan sanayin mo siya, nasa harap, pumapatak ang paa, at panatilihin natin na nakadiretso ang kamay. So, yan po ang ating gagawin for today's video. At bago ko po ipakita yan, ay lalo na kung bago ko pa lang po sa akin channel, please subscribe at huwag nyo kalimutang i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga video na kagaya nito na lumalaban sa stroke. At kung magustuhan nyo naman, please like, pindutin nyo ang like. So, alright, so let's go! Before na, abangan nyo, maligo ko, kung bago pa lang sa kanya, subscribe. So, gagamit muna tayo ng cane. Ayan. So, ang muna po nating exercise ay yung marcha na ganyan. Ayan. Kaliwat, kanan. Kahit hindi siya masyadong mataas. Basta naibebend ang tuhod. Ayan. Gawin natin yan ng 10 repetition. Kung medyo mabigat pa, kahit 5. Pero paulit-ulit natin gagawin hanggang sa siya ay masanay. Ganyan po. Ayan. Ayan. Gawin natin yan ng tig 10 repetition na 3 sets. Paulit-ulit. Ngayon, pag nagawa natin yon at medyo may nasasanay na siyang liko, ay ganito naman ang gagawin nating marcha. Patak sa harap. Ayan. Tapos patak sa harap. Ayan. Ayan. Pa-forward. Forward na ang marcha. Hahakbang. Ayan. O, parang ganyan. Step by step. Taas. Yung mahina. Ayan. Forward, balik. Taas. Yan. Taas. Yan. Tapos yung isa, ganun din. Yung malakas. Yan. Kailangan sinasanay din natin ng malakas kasi siya lahat ang bumubuhat ng puwersa sa ating katawan ay yung ating hindi affected na paa. Yung malakas. Kaya kadalasan, sumasakit ang pigi paggabi at saka ang bayawang. Yan. So, ayan. Ganyan po. Yan. Tapos, kahit dandahan. Yan. Yon. Ganun po ang ating gagawin. Ngayon, pag nagawa natin yon, practicein natin na maglakad ng dahan-dahan. Una nating ihakbang ay ang affected. Kadalasan kasi kanan ang affected. Yan. So, ganyan. Dandahan. Practicein muna natin ng may cane. Yan. Tapos, balik. Yan. Yan. Dandahan. Sa harap siya pumapatak. Yan. Tapos ngayon, ang kamay, kailangan manatili siya na nakababa para na way. Parang ganyan. Yan. Kailangan sanayin natin yan. Kasi pag hindi natin sinanayan, ay ganun na lagi ang magiging lakad mo. Kahit naka-recover ka na, feeling mo malakas ka na, pero ang lakad mo ay ganun pa din. So, kaya kailangan sanayin natin ng ganun. Ayan. So, alpasan natin ng cane para makapaglakad tayo ng sumesway. Yan. Ganyan. Yan. So, dandahan. Dandahan lang. Yan. Parang ganito. Ayan. Hakbang. Practicein nyo na lagi nasa harap. Ayan.
Ayan. Pag nasanay kasi yan, ganun na lagi ang gagawin mo sa paglakad. Kasi medyo mahirap talaga kasi nga mabigat. Kaya nga mabigat dahil sarami na namatay sa ating cell, hindi na naikukuman yung ating paa. May tinamaan na cell, namatay na cell, na dapat magkukuman para sa paa, ay namatay na yon. So ngayon, ang pagaganahin natin ay muscle. Muscle control ng paa. So, ito naman na sunod. Ngayon, kung may step ang inyong bahay, merong step, o kahit sa hagdan, basta yung hindi siya masyadong mataas. Ayan, practicein nyo rin yung step ng pagganyan, forward. Ayan. Ayan. Yung mahina na yung affected, ayan. Para siya yung laging naibebend. Ayan. Tapos, akyat. Ayan, baba. Ayan. Palitan po. Ayan. Tapos ito. Ayan. Ganun po ang gawin natin. Gawin nyo rin ng 10 repetition na 3 sets. Basta dahan-dahan lang. Kahit hindi siya mabilis, basta ang importante ay sa harap siya pumapatak. Hindi manggagaling sa gilid. Ayan. Ayan. Pag nasanay kasi siya ng lagi ganyan, ganyan na lagi ang gagawin. Kasi nga nasanay, lalo na pagka naka-recover ka. Ayan, pagkaramdam mo, wala na ka naman nararamdaman. Pero lakad mo, ganun. Kaya dapat sinasanay, ayan, sa harap, ayan, kahit tandaan lang, ayan. Tapos saka, pag medyo gumagana siya, saka natin mapapractice ng mabilis na paglakad. Yan, yung po mga exercises na yon ay kung kailan ko lang lamang natutunan. Kasi dati ay ako pinaka-recover na pero ang lakad ko po ay sa gilid pa rin dumadaan yung paa. Kasi nga hindi ko pa siya naililiko. Pero marami akong exercises na ginawa para ma-bend ang tuhod sa paglakad. Yun ang importante rin yun eh. Yung ma-bend mo ang tuhod sa paglalakad. So yun po ang aking ginawa na exercise at pinractice ko rin ng dahan-dahan. Ayan, so pwede po natin gawin yon lalo na kung meron kayong walker. Mas maganda kung meron kayong walker at meron din kayong nakaalalay sa sino mang membro ng pamilya. Ayan. Kung wala naman, edi kahit membro ng barangay. Ayan. So, yun po ang aking mga exercise. Gawin niyo po yon at sigurado po manunumbalik ang inyong paglalakad. At pilitin po rin natin na nakababa ang ating kamay. Practicein din natin ang ating kamay, kagaya ng paggamit ng mga dumbbell na pinakita ko po sa inyo nung una, ay malaki po ang maitutulong niyan para manumbalik ang kamay na parang hindi siya na-stroke. Lagi siya nakababa at saka pag naglalakad, ayan, sumisway siya. Ayan, diyan makikita, hindi ka mahalata na na-stroke ka. Pero alam niyo ba mga ka-stroke, na kailangan nating i-maintain ang exercise para hindi siya bumalik sa pagkabigat. Ayan. Kasi pagka yung nakapag-exercise ka, yung parang gumagaan, gumaganda ng iyong galaw, at tapos tinigil mo ang pag-exercise na matagal, umupo ka ulit na matagal, inaabot ka ng 8 oras sa upuan, ay yung ating pong kamay at saka yung paa ay nanunumbalik yung pagkabigat. Kaya dapat ay lagi kang i-maintain mo ang exercise. Kung hindi man ka nakakapag-exercise, ay dapat yung ikaw ay maging abala. Yung marami kang ginagawa. Basta yung lagi kang maligansa, mararamdaman mo na ikaw ay masigla. Kaya dapat galaw ka ng galaw. Yun ang malaga doon, gumagalaw ka ng gumagalaw. Kasi pagka yung ikaw ay naka-stuck na matagal, lalo na tayo na-stroke na tayo, ay madali siyang manumbalik manghina, madaling manghina. At yan ang isa sa ating problema sa ating mga na-stroke. Kailangan galaw ka ng galaw. At ang isa pang problema nga sa ating mga na-stroke, marami ang nawala sa atin. Ayan. Bukod doon sa mga bagay kagaya ng hanap buhay, ayan, talaga naman nawala yan. Yung mga kinikita. Mga kaibigan, wala rin. Kabarkada, ayan. Tapos sa iyong pansariling katawan, na wala rin yung lakas. Nabawasan yun. Pero yon ay naibabalik yon. Pero at least yung mga kaibigan mo na nawala ay
Ika nasa sa iyo na yon kung gusto mong ibalik. Ayan. Kaya maraming nawala sa atin. At yan, ang talaga number one na dahilan kung bakit hindi natin matanggap kung bakit tayo na-stroke. Ayan. Yung mga nawala. Kagaya nung kumikita ka ng malaki. Ayan. Talaga mahirap tanggapin yan. Tapos ngayon natengga ka. Ayan. Tapos may ipon ka nga. Paubos na naman. Yun ang nakakatakot kasi nagme-maintenance ka. Bumibili ka ng gamot. Bumibili ka ng pagkain. Pero walang bumabalik. Diba? Iyon ang isang nakakatakot din. Tsaka gaya nating na-stroke, dati kang breadwinner. Ayan. So, yun ang isa pang, kapag inisip natin yung mga bagay na yan, ayun ang isa sa dahilan kung bakit magiging matagal ang ating din pag-recover. Yan. Dahil sa iniisip natin mga bagay na nawala. Hayaan nyo na lang yun. May dadating pambago. Kaya nga binuhay pa tayo eh. May plan on Diyos para sa ating mga na-stroke. Ayan. Kaya nga ulitin ko nga ulit, hindi lahat ng na-stroke at pinapalad na katulad natin mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Yung iba, na-stroke, tapos na-stroke na naman. Pero buhay pa rin. Ibig sabihin, talagang pinalalaban pa siya. May plano pa ang Diyos. May gagawin ka pa sa ating mundong ginagalawan. Kaya ikaw ay binuhay pa. Ayan. So, kailangan dapat lumaban tayo. Ayan dapat ngayon ang ating magiging mindset. Ayan, maging lumaban tayo. Isipin natin na may pag-asa pa. Kaya natin ibalik yung nawala. Huwag natin isipin lagi ng isipin na huwag tayo manghinayang doon. Oo, kasi lalo magpapatagal na pag-recover mo yun eh. Oo. O talagang masakit talaga. O mahirap ibalik. Pero lumaban nga tayo. Nandun ang pag-asa. Ha? Habang buhay pa tayo, may pag-asa pa. Lumaban tayo, kapatid. Ayan. So at saka dapat may motivation ka. At laging sa paglaban mo ngayon, kailangan lagi kami ginagawa. Kailangan gumagalaw ka ng gumagalaw. Yung nga hindi na-stroke, na hindi gumagalaw. Nakaupo lang na walang ginagawa. May stroke kasi hindi siya gumagalaw eh. Ayan, kailangan talaga ang tao talaga gumagalaw. Tayo pa ba naman na-stroke na? Galaw lamang ng galaw. Para tapos mararamdaman mo, ikaw ay sumisigla, ayun na yan. Ayun na. Mag-uumpisa na yan. Tapos sundin mo lamang yung mga pattern ng exercise. Ayan, para maibalik mo kahit sa 85% ang iyong galaw. At yung makasabay ka nga sa normal na pamumuhay. Yun ang mahalaga doon. Basta laban lang, may pag-asa pa, at laging always think positive. Alsin natin ang mga negativity. Talo tayo din yan. So, yan po ang aking masasabi ngayon, video na ito. Sana makatulong po. Gawin nyo, testingin nyo. Wala namang mawawala eh. Basta magpalalay kayo, gumamit kayo ng cane o kaya walker. Ayan, kung magpalalay kayo sa membro ng pamilya, sa paglakad, dahan-dahan. Ayan, makukuha yan sa dahan-dahan, slowly but surely. So, yun po nga kayo masasabi at lagi po natin tatandaan. Itanim lagi natin sa isip at puso na tayo ay gagaling, lalakas, at titigas ang katawan. So, maraming salamat po and God bless.